po meron tayong konting problema, mga brother. Kasi dati ang binibigay namin is 2 beses lang sa every round. Ano si Brother Jando, so napag-isipan namin, napagkasunduan kung okay kay Brother Jando, 4 times in every round. So bali 8 times yan sa 2 round. Okay ba sa'yo, Brother Jando? Hindi bro, ang sabi ko, pag merong mga policy question doon gagamitin ang 10 seconds. Gaya halimbawa, inaamin mo ba na nagsinungaling ka? Yes or no? Yung policy yun. Kaya hindi ako sasagot doon na kung sa mga ganon, hindi ako sasagot talaga ng direct, ng categorical pa yan. Okay, Brother Denmar, ano masasabi mo dito, Brother Denmar? Kasi alam ko, komplikado tong rules na ito. Kung ano po ang rules ng ating platform at kung ano ang napagkasunduan, yun na po ang ating rules. Wala na pong bawian yun kasi nandito na tayo sa actual debate. Wala na tayong dapat pang itutol kasi tayong dalawa ay nakapaghanda naman dyan. Kasi kung handa naman talaga, edi sumagot. Kung alam yung tanong, edi sumagot. Diba? Yun lang yun. Okay. Magbibigay na lang ang moderator ng consent dahil sa ni Brother Jando. Pwede na lang sabihin pass, next question. Okay lang ba 'yon? Without explanation. Yung past next question, parang iniwasan ko yung tanong eh. Mas maganda talaga na lagyan ng 10 seconds kung sakali na walang mapapagpipilian sa tanong. Kahit kategorika, walang mapagpipilian, talagang hindi ako pwede mag-pass. Sabihin ko talaga 10 seconds, sasagutin ko 10 seconds. Hindi pwede yung yung pass. Okay. Since na ngayon lang pumasok si Brother Jando dito sa Philippine Debaters, bibigyan natin si Brother Jando muna ng pero bagamat bibigyan ka namin ng prioridad, Brother Jando, sa time na ito, pero titingnan muna ng moderator kung talaga bang fallacy yung tanong. Okay lang ba sa'yo, Brother Jando? Yes, okay. Okay, sige. Move on tayo sa next rules. Brother Jeff, next rules. So, same time limit sa rebuttal, same time limit sa cross-examination. So, magkapareho ang oras sa rebuttal stand saka sa cross-examination. Next, Brother Jeff. Next rules. Any question can be asked if it is related to the official topic. No ad hominem, no side comment. Be professional in dealing with the opponent of the debate. Maaaring magtanong ng anumang tanong basta't nauugnay ito sa official na paksa. Walang ad hominem, walang side comment, maging professional. Okay, next, Brother Jeff, meron pa ba? Summary conclusion for 5 minutes. Okay ba dito? 5 minutes, summary conclusion? Okay. Okay. Yes. Next question, Brother Jeff. Next, rules. Meron pa ba? 2 minutes for the greetings each debaters. Okay, yun na po ang rules natin. Kung mayroon pa ba, Brother Jeff, kung wala na, okay, pakibalik sa ating screen. Okay, basahin natin na time to use in the debate. Affirmative. Bakit 20 minutes dito, Brother Jeff, down sa kabila 15? Okay, tanongin na lang muna ang debatista. 15 ba ang gusto ninyo or 20 minutes? Brother Denmar and Brother Jando? 15. Brother Denmar, 15. Gawin na natin 20 maximum. Kung hindi niya kaya, pwede niyang i-pass na lang. Okay. Yung time. Okay, so 20 maximum Kung yung tayo. maximum. Okay, 20 maximum tayo sa first round, no? Sa first round lang. Pero yung second round natin is always 10 minutes na lang. Okay ba, Brother Denmar? Yes. Brother Jando? Sa second round, tag 10 minutes na lang. Tag ilan? Tag 10 minutes? Or 15. Oo. Para hindi- Sige. 50. Okay, gawin natin 15. Yung pero yung cross examination is 10 minutes lang 'yan. Okay? So, okay, Brad Jeff. Brad Jeff, balik tayo sa ating screen. Okay, so yun po ang ipagsusunduan ng mga dalawang debatista patungkol sa ating rules. Meron na tayong mga kakaunting binago
sa request din naman ng ating mga debatista. Wala po problema yon, mag-request lang po kung meron gustong kakaunting baguhin. Wag lang po lahat ang babaguhin. Kung meron din naman pong gustong magpa-schedule, check nyo lang yung forms. Meron tayong forms sa Philippine Debaters page. So start natin ang ating debate. Ready na ba ang dalawang debatista? Moderator, Bro, teka lang bro. Yeah. may kaklarihin lang ako. Okay, Brother Jando. First, Meron kasi kaming chat ni Denmar Santiago na walang backup. yes. Walang backup. Ako dito, with all honesty, wala talaga akong backup kahit isa. Si Denmar dyan, meron bang backup? Wala, apat na lang tayo nandito sa room, Brother Jando. Kahit sa chat, walang backup? Wala. Sige. Para Okay. man-to-man talaga ang laban. Okay. So, yun nga ang gusto rin ng Philippine Debaters, yung walang makikialam sa debate. Man to man. Sabi ni Brother Jando. Okay, start natin ng debate. Pakilala muna natin. Ang una nating kalahok, Brad Denmar Santiago mula sa Seventh-day Adventist. Brother Denmar. Isang magandang hapon po sa ating lahat, mga kapatid at kaibigan, at sa aming mga kapatid na nasa Seventh-day Adventist at sa aming mga kaibigan na nasa Roman Catholic Church. Ngayon pong hapong ito ay ating patutunayan sa tagpong ito na patutunayan natin na ang Roman Catholic Church ang pinakamalaking sulpot na iglesia. No, bagaman ang ating kaibigan at nakausap, no, maraming mga mababait sa ating mga Roman Catholic, pero ang katotohanan po, sila po talaga ay sulpot naman. Yan. So patutunayan po natin yan at papasalamat kay kaibigan Jando na tayo ay makakapag-usap ngayong hapong ito. So pagpalain tayo lahat ng ating Panginoon. Okay, thank you very much, Brother Denmar Santiago mula sa Seventh-day Adventist. Pakilala naman natin ngayon ang pangalawa nating debatista, si Brother Jando Alabado mula sa Roman Catholic Church. Brother Jan. So, magandang hapon po sa lahat na nakaantabay ngayon sa ating live, sa mga kapuntos dyan na nanonood. Magandang hapon po sa inyong lahat. Yun lang po. Okay, thank you very much. Yun po ang dalawa nating debatista sa hapong ito. At pakinggan po natin at suriin ang bawat ilalatag ng bawat isa patungkol sa topic na kanilang napagkasunduan. Okay, start natin ang ating timer. 20 minutes for the first presentation of Brother Denmar Santiago. Brother Denmar? Okay, ready na? Yes, Okay. go ahead. Ayan, so isang mapagpalang hapon sa inyong lahat, mga kapatid. At ngayong hello? Dinig ba ako? Yes, Director. loud and clear. Dinig ba ako? Yes, loud and clear. Hello. Okay. Yes. So, magandang hapon sa ating lahat. Yes. Ang inyong abang lingkod, Brother Denmar Santiago, ay magpapatunay sa ating paksa na ang Roman Catholic Church Mahina. Ang sounds. Signal, nawawala. Bro, saluhin mo muna bro, J-Rod. Pakikat mo na, Brad Jeff, yung 19 minutes. Brad Jeff, pinakamalaking Brad Denmar. sulpot na iglesia. Brad Denmar, excuse me, Brad Denmar. Paki-check mo na yung signal mo, Brad Denmar, at medyo... Ngayon, Brad Jeff, pakikat mo na yung time. Sige. Bro Denmar, hindi ka mahina signal mo, Brad Denmar, medyo may problema sa signal mo. So, paki-check lang muna yung signal mo, Brad Denmar. So, nakat namin yung time mo, Brad Denmar, kasi choppy. Putol-putol po ang... magtanong tayo dito sa mga viewers natin. Ano bang choppy ba si Brad Denmar dyan din sa inyo? Kasi sa amin medyo choppy si Brad Denmar. Choppy sa akin, choppy.
So sabi ni Dawood Islam, patay, pangit ng signal. So yun na nga, so merong problema sa signal ni Brother Denmar. So pakiayos muna Brother Denmar yung signal mo bago natin ibalik ano. So shout out muna tayo mag-message ka lang sa akin Brother Denmar o magsalita ka kung okay na yung signal mo. Okay, shout out lang muna natin si Ren Yings May, Catholic ito. So Binoy Kalibo and Moses Tunyakaw, Dawood Islam, okay. Grace Marios, Romen ng Tilada, Remuel Imata, no? So marami na tayong Common Sense TV based Pac Ministry. Okay. Hello. Dinig na ako? Yes, okay, Brother Denmar. So, okay na ba yung magsalita ka nga Brother Denmar to check your signal? Hello, mic check. Okay, loud. Hello. Okay, loud and clear. So, balik tayo sa umpisa, Brother Denmar, for 20 minutes sa iyong presentation sa debate sa hapong ito. Go ahead, Brother Denmar. Okay, isang mapagpalang hapon po sa ating lahat mga kaibigan, naming mga Katoliko at mga kapatid namin sa Iglesia Adventistas Septimo Dia, no? At disclaimer natin mga kapatid, no? Marami po talagang mga mababait tayong mga kaibigan at kakilala sa Roman Catholic Church. Pero hindi ho namin hangad na makasakit kami ng damdamin ngayong hapong ito. Aming patutunayan lamang na ang ating kinagisnang relihiyon o kinagisnang iglesia ay isa po talaga itong napakalaking sulpot ayon ho sa Biblia at mga referensya. No? At sa hapong ito, mga kapatid, ay aking ilalahad din ang aking mga naging dahilan kung bakit ako umalis dito sa sulpot na iglesyang ito na Roman Catholic Church. No? Bago po tayo magsimula, magdi-disclaimer po muli ako. No? Ang ating pag-uusapan ay ang Roman Catholic Church. Hindi po natin dito pag-uusapan ang Seventh-day Adventist. Kaya, kung magtatanong ang ating kaibigang Jando Alabado mamaya at titira siya sa aming iglesia, ito po ay tuturing na walang bala sapagkat ito po hindi po namin yan usapin. Ang ating usapin kung sulpot ba ang inyong iglesia o hindi. Yan. Moderator? Moderator? Yes, Brother Jando. May kaklaruhin lang ako. Yes, paki-stop muna ng time, Brother Jeff. Kasi Ano yan? baka kasi matulad to kay Camacho eh. Ayaw niyang banggitin, ayaw niya na isali ang SDA, then wag siyang magbabanggit about SDA. Okay, Brother Denmar, Kasi baka matulad din kay Camacho, sinabi ni Camacho, ay niwala sila ng SDA daw yung yung nalabi sa iglesia, tapos tinanong ko siya, nagreklamo. Okay, sige. Okay, sige. Tutuloy na ako, moderator. Yes, meron ka pang 18 minutes and 13 seconds timer, Brother Jeff. Okay. So hinahati po natin ang ating proposisyon sa tatlo, no? Na patutunayan natin ang RCC ang pinakamalaking sulpot na iglesia sa kasaysayan ng Kristyanismo, no? Tatlo po, biblical, prophetic, at historical. Yan. So tatlo po yan. Number 1, ang iglesia ay umiiral at organisado na sa panahon pa lang ng matandang tipan pa lamang at sa panahon ng mga apostol ay nagpasimulang lumaganap na ito sa silangang bahagi mula Jerusalem bago pa nangaral sa mga bansa at formal na nakasama ang bansang Roma sa mga unang nahikayat ayon sa Gawa 2:10. Ngunit bago tayo magpatuloy, nais ko sana mga kapatid, bago ko banggitin ang iba pang mga dahilan kung bakit sulpot ang Romano Katoliko, ay i-define muna natin ang salitang sulpot. Ang ibig sabihin ng sulpot, ayon dito sa Tagalog English Dictionary Online, ay biglang dumating, sumulpot
Yan, parang singaw, no? Will appear, biglang umusbong, tumutubo. Yan po ang ibig sabihin ng sulpot, no? Ngayon, pagdating ho sa Britannica, alam naman po natin sa English, ang sulpot ay emerge. Ano ho ang ating pag-uusapan? Ang sabi ng Britannica.com topic at Roman Catholicism, the other external force that encourage the emergence of the Roman Catholicism in the Western Roman Empire in 476. Sa Tagalog, ito ho, ang ibang panglabas na kapangyarihan na naghihikayat sa pagsulpot ng Romano Katoliko noon sa kanluraning bahagi ng imperyo ng Roma noong 476. Yan. Ito ho ang ating usapin, ang pagsulpot ng Romano Katoliko. Ngayon, sabi dito sa BibleAsk.org, founded by Jesus Christ, Roman Catholicism. Nakalagay ho dyan, the term Catholic was used in the early 2nd century AD. The word Catholic means universal. The Catholic Church claims it was founded by Jesus Christ. This is found in Catholic literature and not in explicit in the scripture. Ngayon, mga kaibigan, assignment number 1 sa ating kaibigang Jando. Kailangan mabasa niya, letra por letra, verbatim, Roman Objection, moderator. Catholic. Objection, moderator. Teka. Cut the time, Brother Jeff. Okay, objection, Brother Jando. Kasama ba rito ang challenge, argument, challenge question? Kasama ba rito? Kaklaro ko lang. Argument niya yan, Brother Jando, nasa iyo yan kung sagutin mo yung kanyang argument. Kasi presentation niya yan eh. So, okay lang naman yan sa presentation niya. Meron siyang question to challenge. Depende sa iyo yan kung sasagutin mo yung kanyang challenge sa kanyang presentation. Hindi pa naman yan cross-examination. Okay ba? At saka yung verbatim letter por letra, kasali ba yon? Nasa sa iyo na kung sasagutin mo. Hindi na wala pa naman tayo sa cross-examination. Ito ay kanyang opinion na argument na Okay. na present Kinaklaro ko lang naman kasi alam naman ni Denmark na hindi letra por letra at hindi Bible alone ang Catholic Church. Sige, proceed. Okay, go ahead. Time, Brother Jeff. Okay, uulitin ko, no? Kailangan, no, mabasa, no, ng ating kaibigan Jando. Kung sila ang tunay na itinatag ng ating Panginoong Hesukristo, kinakailangan mababasa natin na Roman Catholic sa Bible. Ngunit, palabigay sa ating kaibigan. Ang sabi dito, ito lang matatagpuan ang Roman Catholic. Ang salitang Roman Catholic sa kanilang scripture. Saan? Ito, katulad dito, baka gamitin ito ng ating kaibigan, yung mga encyclopedia, mga Britannica, mga kung ano-ano pang mga referensya. Mamaya, kung ilalabas niya yan, may sagot tayo dyan. No? Ngayon, dadako naman po ako. Lalagpasan ko na po yung New Book of Knowledge. No? Mamaya po ilalabas yan. Okay. Ito na po, unang dahilan kung bakit napakalaking sulpot ng Iglesia Katolika sa kasaysayan ng Kristyanismo. Number 1, ang Iglesia ay umiiral at organisado na sa panahon pa lang ng matandang tipan pa lamang. At sa panahon ng mga apostol ay nagpasimulang lumaganap na ito sa silangang bahagi mula Jerusalem. Bro, Bago pa number niyan? Sa presentation, anong number niyan? Wait lang bro, bakit lagi parang may singit? Ano bro, yung pagkatapos itong The Book of Knowledge, wait lang, ano number ba to? Kailangan labas tayo ha. Paano muna yung time? Kasi naabala ko bro. Cut mo na yung time, brother. Cut mo muna yung time. Ano to? Number
Okay, wait lang ah. Ay, wait lang. Number 12. Punta ka number 12. Okay. Ayan, number 12. Punta ka number 12. Okay na bro. Slide number 12. Okay, resume time, Roger. Okay. So, pagdating dito sa number 1, no? Ayan. Slide number 13 tayo ha. Ang Roman Catholic Church ang pinakamalaking sulpot na simbahan. Dahil ang iglesia ay umiiral na at organisado na sa panahon pa lang na matandang tipan at bagong tipan. Katulad na lang ho ng Gawa 7:38. Ano ang ating mababasa sa Gawa 7:38? Ang sabi, yaong sila'y nasa ilang, no? Nakasama ng ating mga magulang na sila na nasa iglesia sa ilang na nagsitanggap ng aral na buhay. Yan. So nandiyan, Gawa 7:38. No? At meron din tinatawag na Assembly of Israel. No? Sa 1 Kings chapter 8 verse 14, at sa panahon ng ating Panginoon meron na pong church diyan. Matthew chapter 18 verse 17. Yan. So okay. So ang mga alagad ay nagsihayo mula sa Gawa 2 pagkatapos ng Pentecostes. Yung mga Marites, no? Etong mga dayuhan na mga taga-Roma ay nakapakinig pa lang ng salita ng Diyos dito sa tagpong ito. Kaya, dito pa lamang nagsimula magkaroon, mga kapatid, ng mga estranghero, no? Na mga taga-Roma. Ibig sabihin, matagal nang nakatatag ang iglesia at saka pa lamang lumitaw ang mga taga-Roma. No? So ibig sabihin, sila talaga ay malaking sulpot. Okay? So ang mga apostol na dumaan sa Roma, wala pa sa panahong ito, sa Acts 2. Bakit? Ang ating apostol Pablo ang siyang isinugo bilang apostol sa mga hintil. Kailan ho? Ayan ho, sa Gawa 16:21, sa Gawa 9, no? At sa Gawa 23:11. Babasahin ko ho sa inyo yung nasa Gawa 23:11. Katunayan na hindi si Pedro ang pumunta sa Roma. Sabi dito, sa 23:11 ng Gawa. Ito. Ang sabi dito, nang gabing iyon, lumapit sa kanyang Panginoon at sinabi, lakasan mo ang iyong loob, sapagkat kung paano kang nagpatotoo tungkol sa akin sa Jerusalem, ay kailangang magpatotoo ka rin sa Roma. Sa makatuwid, ang inutusang punta sa Roma, hindi si Pedro, kundi si Pablo. Okay? So, ayan po ang ating apostol. Ngayon, number 2. Ayan, number 2. No? Ang Roman Catholic Church, ang pinakamalaking sulpot na simbahan dahil ang iglesyang pinanatili ni Kristo, ang alin? Ang iglesia sa ilang, at mga alagad ay nagmula sa Jerusalem o sa gitnang silangan. Basahin po natin yan sa Ezekiel 43. Ang talata po ay 2. Ganito po ang inyong mapapakinggan. 43:2 ng Ezekiel. Sabi, ang pangitain na aking nakita. Yan, oh. So, may pangitain dito na nakita si Ezekiel. No? So, tuloy natin. Tuloy natin nabasa. Sabi dito, at narito, ayan, narito ang kalwalhatian ng Diyos ng Israel ay nanggagaling sa dakong silangan. Oh, dakong silangan nasa east. So ang Jerusalem ho, wala sa western, kundi nasa eastern. Nasa east. Ezekiel chapter 5, verse 5, no? Ang Jerusalem ay inilagay sa gitna ng mga bansa. Nasaan ho ang Israel sa mapa? Nasa ano? Nasa Middle East, mga kapatid. Okay?
So ang samahang Romano ay nagmula naman po sa Roman Empire sa loob ng Vatican sa kanluran. Sila ho ay tinatawag na Western Latin Church. Hindi ho Eastern Latin Church, kundi Western Latin Church. No? Kaya ho sila ang katuparan ng ibang sungay na sumusulpot ayon sa Daniel 7:8. Ano ho ang sabi sa Daniel 7:8 ng ang Biblia, Pinoy version, the Catholic edition, may imprimatur at may nihil obstat ng kanilang mga obispo katulad ni Pabilio at iba pang mga obispo. Ganito ho ang sabi sa talatang yan, no? Habang tinitignan ko ang mga sungay ay may tumutubong isang maliit na sungay, no? May sumusulpot na maliit na sungay habang binubunot ang tatlong lumang sungay para magkaroon ng space sa sumusulpot na sungay. Ayan ang pagkakabanggit yan, no? Ayan. So, number 3, ang Roman Catholic Church ang pinakamalaking sulpot dahil sila ay nagmula sa Eastern Greek Orthodox Catholic Church. Sila ho ay humiwalay, no? Humiwalay. Saan? Dito ho sa Eastern Orthodox. Pakita po natin ang referensya. Teka. Okay. Kaya po ang sabi diyan, makikita ninyo, no, did Jesus intend, no, to found the church? Ang sabi, the answer is no. Bakit? May church na doon sa ilang. Okay, next. Okay. Ang sabi diyan, okodemo. No? Yung word na okodemo sa Mateo 16:18, no, mga kapatid, ang ibig sabihin, to restore, to build, to rebuild, to repair. So ibig sabihin, hindi siya, mga kapatid, sinasabi na itatayo pa lang yung Mateo 16:18. Ang sabi diyan, i-rebuild, i-repair, aayusin, itatayo kasi nabuwal, gumuho ang iglesia na nasa ilang. Yan. So, ayan po ang context niya, nasa King James Version. Ayan po ay concordance. No? Okay, next natin. Ang sabi niya, contextually equivalent to restore by building, to rebuild, to repair. Ayan, no? Kodemo. No? Ayun. Dito naman po tayo sa sinasabi ko na sila ay sumulpot dahil sa Eastern Orthodox. No? Sabi dito sa The Huff Post, no? Ito ho ay authorized ng isang college author, no, Bishop Emeritus. No, emeritus ho siya, emeritus, no? Si Bernard Starr. Yan. Sabi dito, nowhere in the New Testament does Jesus or Paul say he is rejecting Judaism and starting a new religion. Hindi ho totoo na nagtayo ng panibagong iglesia ang ating Panginoon. Hindi ho siya magtatayo, no? Hindi niya inalis ang Judaismo. Bagkos itinuloy niya, no? Ang iglesia sa ilang ang nagpatuloy, no, sa itong church na itatayo ni Kristo. Siya ang tagapagtuloy ng iglesia sa ilang. Ayon ho dito sa World History for the Postmodern Filipino ni Gregorio F. Saide, no, at saka ni Zonia M. Zaide. Sabi ho dito, the Orthodox Church, no, is the Orthodox Church is the oldest branch of Christianity, older than the Roman Catholic Church. Kaya po, talaga naman pong sulpot yung ating kausap, no, yung kanyang kinaaniban, sulpot, sapagkat mas luma pa po sa kanila ang Eastern Catholic, sapagkat ang Jerusalem ay nasa Middle East. Ngayon, patutunayan niya, dapat mamaya patunayan niya na ang Jerusalem nasa kanluran, no? Patunayan niya rin na Latin ang salita
sa Jerusalem sa panahon ng ating Panginoong Hesukristo kasi sila ay tinatawag na Western Latin Church, no? Hindi ho Eastern Greek Church, no? Ayan. Sabi pa dito, a timeline of the church history. Makikita nyo ho dyan, no, sa timeline na yan, no, na ang Roman Catholic Church umisplit. No, umisplit. Kaya nga ho tawag sa kanya, sulpot. Dahil umisplit. No, moderator, pakisabi sa akin kung 5 minutes na lang or 3 minutes, no? Okay, thank you. So, timeline of the church history, ito naman po ang timeline ng Orthodox Christian timeline. No? Ang Roman Catholic Church, 2 minutes and 40 seconds. ilan na lang? 2 minutes Okay. and 40 Ang seconds. Orthodox Christian timeline, ang Roman Catholic Church po talaga ang nakipaghiwalay sa Eastern noong 1054 AD. Next natin. Mamaya na yung Ministry Magazine. Okay. Ngayon, ang Iglesia Romana Katolika ay nanggaling ho, no, ayon dito sa Biblia, galing ho siya sa Roman Empire, ang ika-4 na kaharian na umusbong sa panahon, no, ng panaginip ni Haring Nabucodonosor at propesiya, no, propesiya ito ni Daniel, no. So, ayon dito kay Pope Francis, no, November 9, 2014, ito yung kanyang Angelus tuwing tanghali. Ang sabi dito, the Cathedral of Rome, of which tradition defines as the mother of all churches of the city. Kaya ho, makikita ninyo sa Revelation 17, no, yung babae doon ang tawag the mother of harlots. Yan ho ang kinatuparan. Yung Roma, no, the church sitting on the 7 hills of Rome, no? So ayan, yung babae na umupo sa katubigan, ang Roman Catholic Church, no? Ayan, so nire-represent niya yung iron diyan sa rebulto ni Haring Nabucodonosor according kay Edward Gibbons. Yan. Siya, ito po ay Katoliko, ha, si Edward Gibbons, no? Kaano-ano ho ito ni Cardinal Gibbons. Okay. So, what is the Eastern Orthodox Church? Sabi diyan, sila ay continuation of the original church established by the apostles. Yan. Next natin. TheCatholicBridge.com. Does the Orthodox Church predate the Roman Catholic Church? Sagot ng website nila. As for the Church of Antioch, it is true that the Gentile community of Antioch is older than the Gentile community of Rome. Oh, kaya talagang sulpot po talaga ang Roman Catholic Church, no? And the original Christian Church, bibilisan ko na po, no? Sabi diyan, no? Due to variety of complex circumstances, the Western Church, known today as the Roman Catholic, is split from the Eastern Orthodox. Ito ho ay website ng Eastern Orthodox. Ayan o, pakita ninyo. The Orthodox Faith, Questions and Answers, the History of Christianity. Ay, time na? Time na. Okay. Okay, thank you. Okay, Brother Jeff. So, tapos na yung 20 minutes na time na presentation ni Brother Denmar. So, napakaingay ng ating comment section. As of now, nakikita ko 62 viewers. More or less. Then proceed tayo sa cross-examination ni Brother Jando dito sa presentation ni Brother Denmar. Ready ka na ba, Brother Jando, for 10 minutes? Yes, ready na, ready na. Okay, so timekeeper, paki-proceed ng 10 minutes cross-examination to start with Brother Jando. Go ahead, Brother Jando. Teka lang bro, ayusin ko lang Okay, so saglit lang at inaayos pa na ating technical operator. So, napakaganda po ng presentation ni Brother Denmar. So, titingnan natin ngayon kung paano cross-examine ni Brother Jando ang mga latag ni Brother Denmar. So, excited po ang mga manonood. Ang dami pong nag-message, nag-comment. Napakarami pong komentarista. So, hindi ko na muna babasahin ang mga komento at medyo foul na yung iba. No? Okay, Bro Jeff, ready na ba yung ating ano?
Yung ating oras, sige bro, time start now na tayo. Okay. Madilis Yes. ba ako? Yes, Brother Jando. Go ahead, Brother Jando, for the cross-examination for 10 minutes. Unang tanong, kailan nag-emerge ang Iglesyang Tatag ni Kristo? Teka, hindi ko marinig si Jando. Director? Okay, pakikat mo na yung time, Brother Jeff. Cut mo na yung time. So, okay, pakiulit ng question, Brother Jando, at medyo may hindi yata narinig ni Brother Denmark. Kailan nag-emerge ang Iglesyang Tinatag ni Kristo? Brother Denmark, narinig niyo po ba? Kailan Hindi ko nag-emerge? talaga siya marinig, Moderator. Ang tanong, kailan Pag ano ako, nag-emerge? mag-earphone. Kailan Hindi ko talaga nag-emerge? siya marinig. Brother Denmark, naririnig mo ba ako? Hindi ko siya marinig, Moderator. Hindi ko alam Eh, ako- kung may problema yung signal ko or... Ako naririnig mo ba? Hello. Dinig ba ako? Yes, naririnig ka. Ako ba naririnig mo, Brother Denmark? Hello, Brother Denmark. May problema yan. Yes. Delay nga lang, delay. Okay, so ang tanong ni Brad Jando, kailan nag-emerge yung Ayusin ko lang signal ko, ha? Sige. Bigyan natin ng Ayusin ko time. lang signal ko. 1 minute lang, 1 minute. Okay, Ayusin ko Tayo na. signal ko. Brad Jeff. 1 minute lang. Brad Wait Jeff, lang. pakibalik sa Hindi ko 10. marinig eh. Brad Jeff, pakibalik sa 1 minute lang, 1 minute. Less than 1 minute, wait lang. Okay, timekeeper, pakibalik sa 10 minutes yung cross-examination. Sige, bro. Timer. Okay, so Nakabalik na bro. okay, naibalik natin sa 10 minutes. Hintayin mo Okay. natin si Brad Denmar, no? Para maayos. So, maraming comment dito. Yung iba medyo foul naman. Hello. Okay. Huwag naman kayong mag-comment ng foul. Hello? Aralan Dinig lang. na ako? Yes, loud and Okay clear. na? Yes. Okay. So, Start ko pa. okay, Brother Jando, pwede ka bang magsalita kung marinig na ni Brad Denmar yung boses mo? Naririnig na ba ako? Dinig na. Okay, go ahead for 10 minutes. First cross-examination mula kay Jando Alabado. Brother Jando, go ahead. Kailan nag-emerge ang Iglesyang Tinatag ni Kristo? No, Old Testament pa. Sis. No, gaya nga sa akin, umiral na siya sa lumang tipan. So, kaya nga gawa, 7:38, iglesia sa ilang expression. Saan natin mababasa na nag-emerge na ang Iglesyang Tatag ni Kristo sa Old Testament? Nasa gawa 7:38. Gaya nga ng sabi ko, ang unang iglesia natatag na sa lumang tipan. Sila ay tinatawag na iglesia sa ilang. Next question. Aaminin mo ba ngayon sa harapan ng mga nanonood na hindi mababasa sa gawa 7:38 na nag-emerge sa lumang tipan ang Iglesyang Tatag ni Kristo? Yes or no? No, sapagkat maliwanag sa talata na mayroon ng iglesia sa ilang. Objection, moderator. No, at sinupuntahan Moderator. Cut the time. na Brad Jeff, cut the time. Merong objection si Brother Jando. Yes, Brother Jando, go ahead. Ang objection ko, ang tanong ko, mababasa ba o hindi sa gawa 7:38? Ang sinabi niya, mababasa na meron ng iglesia. Specific ang aking tanong, moderator. Tatag ni Kristo, si Kristo yung nagtatag. So, mababasa ba, ulitin ko ha, mababasa ba, aaminin mo ba sa harapan ng mga nanonood ngayon na hindi mababasa sa gawa 7:38 na nagsimula ang Iglesyang Tatag ni Kristo sa Old Testament? Yes or no? objection, counter objection, moderator. Okay, counter objection, Brad Denmar. Sumagot po ako ng categorical. Ang sabi ko, hindi ko aaminin. No. Maliwanag po yung sagot ko. Okay, so resume tayo. Next question, Brother Jando, kasi inamin naman niya na hindi niya. Okay, Brother Jando, next question. Moderator, maaari po ba ipakita sa screen ang gawa 7:38? Okay, Brother Jeff. Bago ako magtanong. Acts 7,
48. Acts 7:48. 7:38. 38. Acts 7:38. Nakapost yung time natin ha, nakapost. Okay, Acts 7:38. Ito yung naroon sa iglesia sa ilang nakasama ang anghel na nagsalita sa kanya sa bundok ng Sinai at kasama ang ating mga magulang na siyang nagsitanggap ng mga aral na buhay upang ibigay sa atin. Yun po, Brad Jando. Uulitin ko ang aking tanong. Aaminin mo ba, Denmar Santiago, na hindi mababasa sa Gawa 7:38 na meron ng iglesyang tinatag si Kristo sa Lumang Tipan? Yes or no? No, hindi ko aminin sapagkat unang-una si Kristo nag-exist na sa panahon pa lang ni Moses. Sabi niya, ako ay si ako nga. 1:8:58. Kaya ang iglesia sa ilang na kinausap ng Diyos na si Yahweh, na si Kristo rin, no? Yun ang iglesia sa ilang sa Gawa Next question. 7. Oh. Next question. Dahil nagno ka, ibig bang sabihin mababasa sa Gawa 7:38 na si Kristo ang nagtatag ng iglesia sa ilang? Yes or no? Yes, mababasa. Next question. Bakit hindi nabasa ng moderator? Bakit hindi nabasa ng moderator? Eh, kadibati mo. So dapat ako tatanungin mo kung mababasa Objection, ko o hindi. objection, objection. Next question. Cut the time. So 8 minutes and 8 minutes so remaining time. So ano objection, Brother Jando? Si Denmar ang tinatanong ko, hindi ang moderator. Ang tanong ko kay Denmar Santiago, bakit hindi nabasa ng moderator? Okay, counter. Bakit hindi nga nabasa ng moderator? Ang sagot ko moderator dahil moderator ang tinanong mo. Ako ang kadibate niya. Tanungin niya kung nabasa ko ba o hindi. Kasi sabi ko, nabasa ko. Bakit tayo niyo paniwalaan? Okay, proceed tayo. Next question. Pwede mong ulitin din yung question na yan, Brother Jando, for the next question. Maaari mo bang maipakita sa amin, Denmar Santiago, ang bersyon ng Biblia mo? Sa Gawa 7:38 kung saan mababasa natin na si Kristo nagtatag ng iglesia sa Lumang Tipan? Yes! Ito Bible ko. Next question. Pakibasa nga at ipakita sa screen yung Bible mo kung mababasa ba sa Gawa 7:38 na si Kristo ang nagtatag ng iglesia sa Lumang Tipan? Yes! Mababasa. Yes! Tandaan Moderator, natin. pwede ba wait lang. pwede ba ibabasa, moderator? Okay, cut muna yung time. Brother Jando, bigyan mo natin siya ng 30 seconds yung rules natin dito para sagutin yung tanong mo. So, okay, Brother Denmar, go ahead. Resume time. Okay, thank you. Okay, mababasa, no? Pag binasa ko ito, no? Sabi ko nga sa'yo, mababasa kasi ang pagbabasa hindi lang letra po letra kundi behind the lines and between the lines, no? May ganun tayong mga pagbasa. So, babasahin ko na ha, para hindi mo na itanong ulit. Makitanong mo ulit pag binasa ko. Babasahin ko na. Okay. 7:38 ng Gawa. Okay. Sabi dito, yaong naroon sa iglesia sa ilang. Kasama ng ating mga ninuno, no, na nagsitanggap ng mga aral na buhay upang ibigay sa atin. Next question. Okay, mag-next question na lang ako. Next question. Ayon dito sa research natin, when the church founded by Christ emerged, ang sabi niya, the church founded by Christ emerged during his ministry in the early 1st century AD. Ngayon, ang tanong, bakit hindi ito ang nasa presentation mo? Objection, moderator. Cut the time. Okay, Brother Denmar, anong objection? Objection, moderator, yung itinatanong niya na research niya, no, ay wala dun sa latag ko. Doon siya magtanong sa nilatag ko, huwag sa nilalatag niya ngayon. Okay, counter, Brother Jando. Moderator, ang tanong ko ay nasa latag, pinisinta niya kanina. Sabi niya kasi, ang iglesia ng tatag ni Kristo nagsimula sa Old Testament.
Ang sabi dito, nagsimula sa 1st century. Ito ba yung Old Testament? Okay, pakicheck lang tayo kay Brother Denmar kung nailatag mo ba yan, Brother Denmar. No, hindi ko na ilatag yan. Okay. Kaya ang nilalatag. So, denied. Next question tayo, Brother Jando. Denied. Okay, denied. Next question. Ito. Para may tuturing na sulpot ang RCC, meron bang mas naunang Christian Church sa RCC o wala? Meron! Kasi na sinasabi ni Saide doon sa kanyang aklat the postmodern world. Ano sabi doon? The Eastern Greek Orthodox Church is older than Roman Catholic. No, kanina nasa presentation ko. Bakit hindi mo tinignan? Nasa presentation ko kanina yan, Brother Jando. Next question. Next question. Kung tama ang presentation mo, bakit sinabi naman ni Saidi sa isang aklat ng Roman Catholic Church was founded by Christ? Mamaya, sasagutin yan sapagkat hindi ko pa nilalatag yung sinasabi mo na sinasabi ni Saide. Mamaya, meron ako niyan. Okay, Okay, next. cut mo na yung time. Meron tayong rules na kapag hindi nailatag sa presentation, so hindi po siya valid pa to ask a question, no? So, Brother Jando, next question. Resume time. Next question. Itong ginamit niya na oikodomio. Yung oikodomio to rebuild, ang tinutukoy ba doon ng mga talata ay Matthew 16:18? Yes or no? Yes! May mababasa ko, Okodomeo sa Greek ng Mateo 16:18, no? Kinokonteksto yan dyan sa gawa 7:38 na mayroon ng iglesia sa ilang. Yan nga ang itatayong muli ni Kristo, gawa 15. No? 16. Next question. Moderator, pwede ko bang masilip yung pinakita niya kanina ng oikodomio? Pakikat yung time, Brother. Cut mo na yung time. Request ba yan, Brother Jando? Okay lang ba sa'yo, Brother Mar, yung request ni Brother Jando? Ay, hindi. Pinakita ko na kanina yan eh. Objection. So, bakit hindi niya tinignan? Moderator, request ng negative yung para klaruhin kasi nakita ko yung pinakita niya at alam ko yung pinakita niya, kaya pwede bang ipakita ulit? Okay, Brother Denmar, agree ka ba sa request ni Brother Jando? Sige, ipakita mo. Sige. So, ano bang reference yun, Brother Jeff? Yung nandyan, yung sa King James Version Concordance, pakita mo, Brother Jeff. King James Concordance. So, Nandyan yan. ito ba yan, the original Christian Church? Hindi, Ito ba hindi yan. Balik mo, brother, ayan. Yan. Yung King James Version Concordance. Yan. Yan. Sige. Tanong. Sabi dyan, Ano? Okay, contextually... resume time. Oh, sige, eto na. Ang sabi dyan, contextually equivalent to restore by building to rebuild, repair. Matthew 23:29. Sang-ayon ka ba dyan? Yes! Next. Matthew 26:61, Matthew 27:40, Mark 15:29, Luke 11:47. Sang-ayon ka ba na yan ang tinutukoy na to rebuild or restore? Yes! O, tuloy mo basa. Ngayon, sang-ayon ka ba doon sa sinasabi sa baba na equivalent to found, yung oikodomio? Matthew 16:18. May definition talaga siyang found. May definition talaga siyang found. Pero, kinokontextualize siyang restore. Kasi may iglesia na sa ilang. Ngayon, kung tatanggalin mo yung iglesia sa ilang, kulitin mo na yung Bible natin. Next question. Nasa contextually restore ba ang Matthew 16:18 o hindi kasali sa mga talatang binigay? Nasa konteksto, binibigyan na nga kita gawa 7:38. Objection, moderator. Kata time, anong objection, Brother Jando? Napakaliwanag ng aking tanong. Ang nilagay doon, Matthew 23:29, Matthew 26:61, Matthew 27:40, Mark 15:29 at Luke 11:47. Tinatanggap ba niya na nawala sa mga talatang ito ang Matthew 16:18? Yes or no? Counter, Brother Mar?
Objection mo din ito, counter objection ko. Yes, First paragraph lang ng reference ang binasa niya. Wala sa ibaba. Ginuhita ko yon. Matthew chapter 16 verse 18, nandun yun sa baba. So, wag niyang puputulin yung referensya ko. Dahil referensya ko yan. Okay, proceed sa question, Brother Jando. Resume time. Sang-ayon ka ba na ayon sa referensyang ipinakita mo, ang oikodomio sa Matthew 16:18 is equivalent to found? Yes or no? 10 seconds, moderator. Okay, 10 seconds. Go ahead. Isa sa definition ng Mateo 16:18 ay to found. Pero ulitin ko, contextually yan ay to restore. No, batay sa aking nilatag. Next Next question. Next. Saan natin nababasa na ang to restore dyan ay may nakalagay na Matthew 16:18? Mismo sa concordance, no? Ang okodomeo ay to restore. Request ako sa moderator yung aking presentation ulit. Paki-stop yung time. Brother, yung yung review. Okay, requested to stop the timer, Brother Jeff. At saka yung Yung previous, yun pa. Yung isa pang dyan, yung isang Ayan ba yan? Oikodomeo. Ayan. Ayan ba yan? Yes, yes. Ayan. So, ayan. Okodomeo, to rebuild, to repair, no? Nandiyan. So, maliwanag, Mateo 16:18, to rebuild, to repair, to restore. Okay, next question. Next question, based doon sa referensya pinakita mo, sino ang founder ng Roman Catholic Church? Sino ang founder? Isa sa founder ng Roman Catholic Church ay si Objection, moderator. Emperor Constantine. Cut the time. Cut the time, Brother Jeff. Objection galing kay Jando. Go ahead. Ang binasa niya kanina isa lang wala namang dalawa Kaya sa presentation niya tinatanong ko, ayon sa presentation na pinakita niya kanina, who is the founder of the Roman Catholic Church? Counter, Brother Mar. Objection, moderator. Yes, go ahead. Objection, hindi pa tapos yung presentation ko, kaya wag siya magbigay ng konklusyon na isa lang. No, isa. Tandaan niya, yung sagot ko, wag niya na akong turuan sumagot. Kung kaya niya sagot ko, mag-rebut siya mamaya. Okay, next question. Resume time, Brother Jeff. Brother Jando. Mari ba tayo pakita yung kanyang pinakita kayo ng presentation, yung Catholic Church claim that founded by Jesus Christ? Okay, request ng negative side. Cut the time. For, mari mo ba ipakita, Brother Jeff, yung reference na yon? Sige. Wait lang, tignan natin yan. Zoom lang natin Ano ba yung reference? Yung oikodomeo? Brother Sige. Jando, Oh. yung oikodomeo? Yun ba yun? Brother Jando. Hindi yan yun. Hindi yan. Yung isa. Yung may nakalagay talaga na founded by Jesus Christ. Ano ba yun, Brother Mar? Moderator, ang kanya sinasabi is yung the new book of knowledge. Hindi. Nasa unahan. Hindi yan the new book of knowledge. Yung isa yung pinisent niya. Okay, so hanapin na muna ng ating Ito ba yun? Yung sulpot? Britannica. Hindi yan. Yung isa. The term Catholic was first used in the Hindi early yan. Yan. Bibleas. Yung Bibleas, kayan. The term Catholic was first used in early 2nd century AD. The word Catholic means universal, propagating that it was to have a universal scope. The Catholic Church claimed it was founded by Jesus Christ. This is found in Catholic literature and not explicitly in Scripture. Okay, anong question dito? Ang tanong ko, sino ang founder ng Catholic Church ayon dyan? Okay, Sino? sandali lang, Brother Denmar. Resume time muna, Brother Jeff. Resume time. Okay, Brother Denmar, go ahead. Okay, eto sagot hindi yung categorical, moderator. Isa sa mga founder ng Roman Catholic Church ay si Constantine. At claim lamang ninyo na kayo ay itinatag ni Kristo. Claim lang, walang ebidensya. No? Kaya kayo sulpot na iglesia.
Next question. Question? Sabi mo, kami ay founded by Constantine. At sabi mo rin kanina, sumulpot lang kami nang humiwalay kami sa Greek 44 Orthodox. seconds. Oh. Sabi mo kanina na sumulpot lang kami umiwalay sa Orthodox at sabi mo naman na kami ay founded by Constantine. Tanong, kailan humiwalay ang Roman Catholic Church sa Greek Orthodox ayon sa binasa mo? Ayon sa binasa ko, humiwalay, nag-split ang Roman Catholic Church sa Eastern Orthodox Church noong 1054. Kaya kayo ay isang malaking sulpot, singaw, tumubo mula doon sa Eastern Empire ng Roma. No? Kaya yan, kayong malaking sulpot. May time pa ba tayo, Brad Jeff? Next Wala, question. wala na bro, wala na. Okay, so yun po, nagtatapos ang first cross-examination ng 10 minutes no, ni Brother John Doe. So, bigay naman natin ngayon kay Brother John Doe mula sa Roman Catholic Church ang kanyang presentation, presentation sa ating first round for 20 minutes. Brother John Doe, timer starts. Sige bro. Walang sound, walang sound. Wala akong marinig, Brad John Doe. Wala akong marinig. Yan, okay. Ito na. Ayan, okay. Loud and clear. Ito. Nagka-contradict ang sinabi ni Denmar. Sabi niya, founded daw kami ni Emperor Constantine. Ang sabi niya kanina, humiwalay kami 1054. Paano naging founded ni Constantine ang humiwalay noong 1054? O yun, pikil na yun. Ito. Ito yung ating presentation ngayon. Buklatin ko muna. Okay. So, ayun. Ito na. Ang sabi ganito. Yan. Ang tema, patutunayan ni Denmar Santiago na ang Roman Catholic Church daw ang pinakamalaking sulpot na iglesia ayon sa Biblia at mga referensya. At ako naman bilang negative ay papabulaanan ng kanyang tema gamit rin ng Biblia at ang mga referensya. Ang pag-uusapan ngayong hapon ay kung sulpot ba na iglesia ang Roman Catholic Church. So hindi kasama sa paksa ang mga practices o ang mga specific na mga membro at leaders kundi ang buong iglesia mismo. Next. Dahil number 1, no? Ang Roman Catholic Church, ang sa tema ay ipapalala ko, ang tema niya Roman Catholic Church ay isang sulpot. Pero ayon sa The Religions Book, page 334, the Roman Catholic Church is the original and still the largest Christian church. Siya palang original. How about kaya i-try kaya natin na itanong sa sa ating reference yung patungkol diyan So ating puntahan dito si is kasi sabi niya sulpot daw ang Katoliko eh. Ating tanungin. Is the Catholic Church a Protestant denomination? Ano kaya ang isasagot dito sa atin based on reality, no? Is the Catholic Church a Protestant denomination? Basahin natin ang sagot. Wait lang, ating i-regenerate. Ayan. Ang sagot ay nag-loading pa. No. The Catholic Church is not a Protestant denomination. The Catholic Church predates the Protestant Reformation by centuries and traces its origins to the teachings and ministry of Jesus Christ as understood by its followers. So, nagsimula ang Iglesia Katolika doon pala sa teachings and ministry of Jesus Christ. So, mali yung sinasabi nila doon, no? Ano pa? Ito pa ating tuloy yung pagbabasa. Ayun. So, yan ang the Catholic Church is the original and still the largest Christian church. Yan, tuloy natin. Sabi naman ganito.
Kapag sinabi sulpot na iglesia, ibig sabihin na meron pang ibang Christian church na mas nauna pa sa Roman Catholic Church. Sabi niya, ang Greek Orthodox daw. Greek Orthodox daw. Anong Greek Orthodox? Ibig sabihin ba yung sinasabi sa kanilang The Ministry Magazine, the Ancient Catholic Church, yun ba ang Greek Orthodox? Kasi ayon sa kanilang aklat, hindi naman ang Greek Orthodox ang naging Roman Catholic Imperial State Church. Hindi pala. Ang naging Roman Catholic Imperial State Church, yung church na established by Christ, hindi yung Greek Orthodox na sinasabi niya. Oh, next. Ayon sa Matthew 16:18, sabi niya, ano daw? Nagsimula daw yung iglesyang tatag ni Kristo sa Old Testament. Nagsimula daw doon sa Old Testament. Gamit niya Gawa 7:38. Ano ba ang sinasabi ng kanilang libro patungkol dito? Sa kanilang aklat na Seventh-day Adventist Belief, page 167. The New Testament Church differs significantly from its Old Testament counterpart. Counterpart pala eh. Pag sinabing counterpart, hindi sila yun. Halimbawa ganito, para maupaunwa natin, sa Greek mythology, ang the God of Thunder ay si Zeus. Pero sa Norse mythology, ang counterpart ni Zeus sa Norse mythology, si Thor. But it doesn't mean si Thor, siya rin si Zeus. Mali yun. Bakit? Sinasabi na kanilang aklat mismo, malaki ang pagkakaiba ng New Testament Church sa katapat nito na Old Testament. Pag sinabing counterpart, katapat, iba yun. Kaya nga katapat eh. Di ba? Nakahanap ka rin ng katapat mo. Ibig sabihin, yung katapat mo, hindi ikaw yun. Oh, ano niya? The Apostolic Church became an independent organization. Separate from the nation of Israel. Separate pala eh. Ba't sinasabi ni Denmar Santiago na yun daw yun daw yun. Rebuild daw, rebuild. Anong rebuild pinagsasabi nito? Iba nga eh. Separate from the nation of Israel. Now, national boundaries were discarded, giving the church a universal character. Instead of a national church, it became a missionary church, existing to accomplish God's original plan, which was restated in the divine mandate of its founder, Jesus Christ. Oh, so tagapagtatag si Kristo, sa Apostolic Church. Malaki ang pagkakaiba nito, Ngayon, when was Jesus Christ built His church? When? Sabi niya, Old Testament daw nagtayo ng iglesia. Wala namang nabasa. Sabi niya, read between the lines. Yung nga, pag sinabing read between the lines, ikaw ang nag-interpret. Yung interpretation mo, lelang mo yun. Bakit? Wala namang supporting Bible scholar eh, na yung church in the wilderness was founded by Jesus Christ. Oh, tanungin natin si Tanungin natin uli si is Jesus Christ the founder of the church in the wilderness? Tanungin natin is Jesus Christ the founder of the church in the wilderness? Tanungin natin kung ano yung isasagot. Tanungin natin ano sasagot Is Jesus Christ? Tingnan natin. Basahin natin anong sagot. The concept of the church in the wilderness typically refers to the Israelites during their journey from Egypt to the Promised Land under the leadership of Moses. This term is found in the New Testament, Acts 7:38, where Stephen, one of the early Christian martyrs, describes the Israelites as the church in the wilderness during his defense before the Sanhedrin. So ang tinutukoy pala na church in the wilderness yung Israelites. Kaso, may Israelites na, may iglesia, may sinagoga pa nga eh. Pero kahit na may sinagoga, nagtayo pa rin si Kristo ng iglesia. Rebuild ba yun? Paano i-rebuild? Meron ang sinagoga nung panahon ni Kristo. Maliban na lang, mas maniniwala ako rebuild kung wala na. Meron pa eh. Tuloy natin. In this context, Jesus Christ is not, Jesus Christ is not typically regarded
as the founder of the church in the wilderness. So yung sinasabi niyang read between the lines, kwentong barbero yun. Ha? Kwentong barbero yun. Bakit? Read between the lines. Sa madaling salita, nag-private interpret na naman. Kumopya ka Camacho. Read between the lines. Walang ebidensya. Ano? Ulitin natin ha? In this context, Jesus Christ is not typically regarded as the founder of the church in the wilderness. Rather, it refers to the community of Israelites who were led by Moses and who received the law and the covenant from God during their time in the wilderness. So, hindi si Kristo ang founder ng iglesia sa ilang. Sinasabi niyang read between the lines, lelang niya. O, tuloy natin. O, yung ating magbabasa. Ano sinasabi dito sa isa pa? When was Jesus Christ built His church? The phrase built His church typically refers to the establishment of Christianity and the formation of the Christian community following the teachings of Jesus Christ. According to Christian belief, Jesus Christ began His ministry around 30 AD in the region of ancient Palestine. So, doon pala nagsimula sa 30 AD, hindi pala sa Old Testament. Maliban na lang kung amin in Denmark, Santiago, ang 30 AD Old Testament yan. O, tuloy natin. Around 30 AD, nagsimula ang iglesyang tatag ni Kristo. At ayon pa sa AI, the formal establishment of the Christian church is often attributed to the events following Jesus' death and resurrection. Sa madaling salita, nasa unang siglo tinatag ni Kristo ang kanyang iglesia. Yang Katoliko, kaya saan nagsimula? Kailan nagsimula? Eto, tinan ninyo. Ayon sa Google, ang origin ng Roman Catholic Church ay 1st century. Saan? Doon sa Judea-Roman Empire. Oh, 1st century pa nagsimula. Kay Kristo, kailan ba nagsimula kay Kristo? 1st century din 30 AD. Paano ngayon yan? Oh, the World Book Encyclopedia, Volume 16, page 406. The early church, the first 300 years. Catholics traced the beginnings of their church to Palestine. There, according to the Bible, Christ told the apostles to preach the gospel to all peoples in Jerusalem. The Holy Spirit came upon the earliest believers. Sabi niya, Judaism yung dinala doon ni Apostol Pablo sa Roma. Ha? Ganon? The first Christians were Jews who believed Jesus was the Messiah, the Savior expected by the Jews. The early church gradually divorced itself from Judaism, the religion of the Jews. Nakipaghiwalay. Bakit? Bakit nakipaghiwalay? Kasi maraming mga miyembro sa iglesyang tatag ni Kristo galing sa Judaism. Para maging membro sa iglesyang tatag ni Kristo, kailangan nilang humiwalay. Kaya nga sabi ni Apostol Pablo sa Galatia 1:13, "You have heard my former conduct in Judaism, how I persecuted the church of God beyond measure." Bakit? Nung siya ay nasa Judaism, pinipersecute niya ang Church of God beyond measure. Sa madaling salita, iba ang tatag ni Kristong iglesia at iba ang Judaism na pumipersecute sa kanya. Yung church in the wilderness, dumaan ng maraming taon yun eh. Dumaan ng maraming taon. Pagdating ng panahon, naabutan ni Kristo. Kaya nga may sinagoga siya pinapasukan nung siya bata pa eh. Kasi naabutan ni Kristo ang Judaism. At kahit naabutan niya ang Judaism, nagtatag pa rin siya ng iglesia. Sa madaling salita, hindi yun rebuild. Oh, eto. Dito tayo sa sa ginamit niyang rebuild, Tingnan ninyo ha. Ginamit niya ito. Tingnan ninyo. Yung oikodomio. Yung oikodomio
Contextually, equivalent to restore by building, to rebuild, repair. Ang tinutukoy nito na contextual na rebuild, yung nasa Matthew 23:29, Matthew 26:61, Matthew 27:40, Mark 15:29, Luke 11:47, and RL brackets, marginal readings in 48. So yun, ang contextual na pag sinabi mong rebuild o restore, nasa mga talatang yan. Matthew 23:29, Matthew 26:61, and Matthew 27:40, Mark 15:29, and Luke 11:47. Eh kaso, yung oikodomeso yan, oikodomeso yan eh. Oikodomeso sa Matthew 16:18, metaphor yan. Ha? Metaphor. Ano? Equivalent. Ito, tinanggal niya yung metaphorically sa kanyang nawala yung metaphorically. Metaphorically equivalent to found. Oh. Ano ba yung to found? Oh, tanungin si kung ano yung to found. What is the meaning? What is the meaning? I am going to found my church. I am going to found my church in Matthew 16:18. Anong isasagot niya? Oh, ano sasagot nito ha? What's the meaning of I am going to found in Matthew 16:18? Ang haba ng sagot. Ito. In Matthew 16:18, Jesus says to Peter, I tell you, upon this rock I will build my church. This statement is significantly in Christian theology and has been interpreted in the various ways of throughout history. The phrase, doon tayo sa okay. Matthew 16:18 vary among different Christian traditions, with Catholic emphasizing the role of Peter and the papacy, while Protestants emphasize Jesus as the true foundation of the church. Yung palang I will build, siya yung foundation. Pag sinabi siya foundation, sa kanya nagsimula. Sa kanya nagsimula. Yung iglesia sa Matthew 16:18, sa kanya nagsimula. Tapos sasabihin niya, hindi dyan nagsimula kasi sa Old Testament nagsimula. Ay, mali yun. Mali. Ngayon, dito tayo sa ating balikan yung to found. Eto, metaphorically, to found. Epitautiti Petra oikodomeso. Moten ecclesian. By reason of the strength of thy faith, thou shalt be my principal support in the establishment of my church. Matthew 16:18. Ano daw yung oikodomio sa Matthew 16:18? 2 minutes. Equivalent to found, to build, to establish. 2 minutes. Oh. By reason of the strength of thy faith, thou shalt be my principal support in the establishment of my church. Kaya hindi rebuild. At sad to say, sad to say, yung kanilang mga claim, yung mga kanilang sinasabi nila na sulpot daw ng iglesia, yung tatag ni Kristo, nag-immerse din yun first century. O, balikan natin yung yung sinasabi ha. Ito, ating balikan yung pinakauna. Niniwasan niya. When the church founded by Christ emerged, the church founded by Christ emerged during His ministry in the early 1st century AD. Yung kung sasabihin niya na ang Roman Catholic Church ay sumulpot din ito. Kung ayaw niyang tanggapin ng iglesyang tatag ni Kristo ay sulpot, then hindi kami sulpot. Kung ayaw niyang tanggapin ng iglesyang tatag ni Kristo ay sulpot sa 1st century AD, then hindi kami sulpot kasi kami yan eh. Oh, kami yan. Oh, tuloy natin yung yung ating bubasa. No? Sabi naman ganito, naklot na tuklasan sa pagsusuri na ang iglesyang tinatag ni Kristo ay nagsimula sa unang siglo. Ang Katoliko din nagsimula sa unang siglo. Ang tanong naman kung magkaibang iglesia ba yan o isang iglesia lang?
Dahil kung magkaiba silang iglesia, din nilitaw na may mas nauna pa sa kanila. Pero 1 kung minute isang and 20 iglesia lang yan, seconds. ha? 1 minute and 20 seconds. Oh, ibig sabihin nagkaroon na ng development. Kaya alamin natin kung iisang iglesia ba yan o magkaibang iglesia ba. Eto, Young Student Learning Encyclopedia. For the first 1,000 years, all Christians were members of one religion. Isa lang pala eh. Ano yan? All Christians were members of the Catholic Church. Ano ang Catholic Church sa pananaw ng SDA? Alpha and Omega. Ano sabi? Ang Catholic Church, a universal Christian church whose doctrinal base was formed by the absorption of Greek philosophy and neighboring religions into the views held by the Apostolic Church. Canonically, the Catholic Church developed into a strictly hierarchical system with the Pope at its summit. Yun! So yun pala ang Catholic Church. Ha? O, Catholic Church. Ito na. Catholicos Universal, term generally applied to the divine society founded by Jesus Christ and endowed with the outpouring of the Holy Ghost on the day of Pentecost. More specifically, the name denotes the body of the faithful in communion with the Bishop of Rome, hence often called Roman Catholics. Sabi niya, tatado ni Constantino. Tatado ni Constantino, mula sa Badista pa ako hanggang... Time na po. Time na. Okay, time na raw. Time na raw eh. Okay, go ahead. Yes, thank you very much, Brother Jando mula sa Roman Catholic Church. So, kilala naman ninyo si Brother Jando. Napakaganda ng latag at ibinahagi ni Brother Jando. Same din sa latag ni Brother Denmar. So, nagkakagulo ngayon dito sa ating comment section. Natutuwa din ako sa comment section. Ang dami magugulo. Pero okay lang yan. Ganoon talaga ang debate. So, tuloy tayo for the first round ng ating last cross-examination sa first round by Brother Denmar Santiago mula sa Seventh-day Adventist for 10 minutes. Brother Denmar, as soon as you speak, your 10 minutes time will start. Brother Jando, tanong ko, unang tanong. Ayon sa sinabi mo, sa pinakahuling sinabi mo, kinakailangan kong tanggapin na kayo ay sulpot. Tama ba? Tama o mali? Tama ba yung pagkakaintindi ko? Tama o mali? Mali. Ang sinabi ko, kung tatanggapin mo na hindi sulpot ang iglesia ang tinatag ni Kristo, then hindi rin kami sulpot kasi kami yun. Next question. Kung tatanggapin na kayo ay sulpot, ibig sabihin nga, sulpot talaga kayo. Tama o mali? Mali. Kapag tinanggap mo na ang iglesyang tatag ni Kristo ay sulpot, then nilitaw na sulpot din kami. Kung tatanggapin mo na sulpot ang iglesia tinatag ni Kristo. Oh, next question. Okay, second question. So, ang sabi mo, yung tatag ni Kristo ay sulpot. Tama o mali? Mali. Ang sabi ko, ang tatag ni Kristo, hindi siya sulpot, sabi ni Camacho. Si Camacho nagsabi nun ha, hindi ako. Hindi sulpot ang tatag ni Kristo. Kung hindi sulpot ang tatag ni Kristo, then hindi kami sulpot kasi tatag kami ni Kristo eh. Next question. Okay, alin sa dalawang sinabi mo ang tama? Yung itinayo ni Kristo ay sulpot dahil kayo yon, o yung sinabi ni Fernando Objection, na Director. ang iglesia ni Kristo ay hindi sulpot? Cut the time. Meron tayong objection mula sa panig ng Roman Catholic Church. Brother Jando, go ahead. Wala akong sinabi na sulpot ang tatag ni Kristo. Maliwanag yon. Ang sinabi ko, kung tatanggapin ni Denmar Santiago na sulpot kaming Katoliko, then tinatanggap din niya na sulpot ang iglesyang tatag ni Kristo kasi kami yon. Wala akong sinabing sulpot kami. Yeah, Okay, counter. fallacy ang question. Okay, counter, Brother Denmar. Okay. Susundan ko siya dyan, moderator. Susundan ko siya dyan. Okay, resume time. Okay, resume time. Ngayon, question. Question. Naniniwala ka ba sa sinabi ni Fernando Camacho na ang iglesyang tatag ni Kristo ay hindi sulpot? Yes or no? Okay, naniniwala ako ng iglesyang tatag ni Kristo ay hindi sulpot.
Kahit pa hindi aminin ni Camacho, naniniwala ako ng Iglesia ng Tatag ni Cristo, hindi sulpot. Therefore, hindi rin kami sulpot. Next question. Next question. Anong iglesia ang ipinaglalaban ni Fernando Camacho na hindi sulpot? Pangalanan mo. Yon ang sinasabi ng The Ministry Magazine. Just as soon as this church joined herself to the state, she became the Roman Catholic Church. Yon. Next question. Okay, susundan kita dyan. Susundan kita dyan. Pero mamaya. Ngayon, sabi dito sa Wikipedia na binasa mo, no? Ang origin ng Roman Catholic ay galing sa Vatican Roman Empire. Maliwanag, nakalagay doon sa Wikipedia. Ito ba sinasang-ayunan mo na galing kayo sa Roman Empire? Yes or no? Objection, moderator. Palasi ang question. Yes, cut the time. So, mayroong, ano bang, ano mo objection, Brother Jando? Wala akong binakitang referensya na doon kami nagsimula. Ang sabi lang sa referensyang hawak ko, ang headquarters nasa Vatican. Wala ko sinabi na doon nagsimula. Ayan, no? Headquarters, Vatican City. Headquarters yan. Okay, counter, Brother Mar. Counter objection, nakalagay po dyan. Origin, ayan o, ayan o, origin. At Judea. pagkatapos sa Judea at Roman Empire. So, huwag Judea. niya po punin yan. Okay. Nakakat yung time natin, Brother Denmar, no? So, pwede mo namang next question yan, gamitin mo pa rin yung logic ng pagtatanong. Okay, Brother Denmar, next question. Okay. Sang-ayon ka ba dyan? Sang-ayon ka ba dyan na ang church ay nanggaling sa Judea at sa Roman Empire base dyan sa iyong referensya? Tama o hindi mali? Okay, hindi siya Judea at Roman Empire. Judea, Roman Empire. Ibig sabihin, sa Judea siya nagsimula. At ang Judea under sa Roman Empire. Hindi siya Judea at Roman Empire. Mali yun. Mali ang tanong. Next question na Okay. lang. Okay, next question. Okay, next question. So, tinatanggap mo, kasama dyan sa referensya mo ang Roman Empire. Tinatanggap mo, yes or no? Yes, kasi ang Judea is under sa Roman Empire. Kaya nga may mga Romano nandun sa kanila sa Jerusalem eh. Kasi under Next. sila sa Roman Empire. Di pa ako tapos? 1 minute ang sagot. Yo, Okay. under ang Judea sa Roman Empire. Judea, nasa ano yan? East yan. Nasa Jerusalem yan. Natural. Next question. Next Okay, question. next question. Follow question. According sa sagot mo, ang Jerusalem ay nasa east. Tama o hindi mali? Objection, moderator. Palasin naman ang tanong. Yes, cut the time. So, objection, Brother Jando. Ito yung sinasabi ko na wag natin limitahan ang 10 seconds. Kasi ang tanong niya mali. Ano daw, tama o hindi tamang sagot? Ano yan? Tama, fallacy question yun. Ayusin mo yung categorical Okay, meron ka bang counter, mo. Brother Ayusin mo, ha? Uh, Ayusin mo. Moderator, paki-rephrase ang kanyang tanong. Kasi fallacy ang last na word na binanggit niya. Okay. Brother Mar, so nakikita naman ng moderator din yung last na word ng tanong. So, rephrase. Okay, rephrase ko. Ayon dun sa sinabi mo, kaya nga may mga Romano na doon sa Israel sapagkat yan ay nasa east. Tama ba? Yes or no? Tama na ang Jerusalem nasa east and the Roman Catholic Church began in the upper room in Jerusalem almost 2,000 years ago. Next question. Okay, next question. Okay. Kung yung Jerusalem ay nasa east, ang salita ba sa Jerusalem ay Latin? Yes or no? May gumagamit doon ng Latin. Yung mga Romano na napunta doon sa Jerusalem, naglalatin sila. Next question. Okay, next question. Ang Panginoong Hesukristo ba at mga apostoles? Brother Mar, saglit lang. Technical problem lang, Brad Jeff, yung timer natin. Okay, check. Bro, nag-under na.
Okay. Go ahead, Brother Mar. Moderator. Yes, cut the time mo na. Napunta na siya kung anong lingwahe ang sinasabi ni Kristo, hindi yun ang presentation ko. Okay. Rephrase yung question, Brother Mar. Go ahead. Okay, next question. Okay. Sundan natin yan mamaya. Next question. Ang Vatican ba ay nasa west o nasa east? Okay. Ang Vatican ay nasa west kasi Gawa 23:11, sabi nasa mo kanina, ikaw ay sumasaksi sa akin sa Jerusalem, gawin mo yan doon din sa Roma. Kaya napunta sila sa Vatican. Hindi sa Vatican nagsimula. Next question. Next question. Next question. Yung apostol na ipinadala diyan sa Roma na nandyan sa Gawa 23:11, yan ba ay si Pedro? Yes or no? No, si Apostol Pablo yung binasa mo kanina eh. Si Apostol Pablo, sinabihan, pumunta ka doon sa Roma. Sa madaling salita, hindi siya sulpot na iglesia. Kasi hindi siya sa Roma nagsimula. Sa Jerusalem siya kung saan nagtatag si Kristo ng iglesia. Kaya yung tema mo, gibana. Next question. Okay, next question. Tusutan kita dyan. So, kung ang iglesia nagsimula sa Eastern, tama ba? No? Tama ba na ang Roman Catholic ay nasa Western at ang Greek Orthodox ay nasa Eastern or nasa Eastern part? Yes or no? No. Ang Roman Catholic Church ayon sa The New Book of Knowledge began in the Upper Room in Jerusalem. Hindi siya nagsimula sa Western. Next question. Cut the time. Meron tayong objections mula sa Seventh-day Adventist kay Brother Denmar Santiago. Go ahead, Brother Denmar. Kung narinig ang categorical niya, ang tanong ko maliwanag, moderator. Tama ba na ang Eastern Orthodox ay nasa East at ang Roman Catholic Church ay Western Latin Church? Yes or no? Okay, yes or no muna before anything else. Okay. Yes, sa panahon natin ngayon, ang Roman Catholic Church ay nasa Western. But sa origin, the Roman Catholic Church began in an upper room in Jerusalem almost 2,000 years ago. So ang Roman Catholic Church hindi nagsimula sa Western. Napadpad lang sa Western. Denmar, napadpad lang. Next question. Next question. Kung napadpad sa Western, sa makatuwid, ang mga taga-Roma, yung mga nasa kanluran, hindi sila ang naging unang Kristiyano. Tama o mali? Mali! Kasi yung napadpad sa Roma, sila yung mga unang Kristiyano. Nakapag-convert lang sila doon. Next question. So yung mga na-convert nila na mga Romano, yun yung mga ikalawang bugso ng mga Kristiyano. Tama o mali? Mali, kasi yung mga na-convert na Roma, bahagi sila ng unang Kristyanismo. Next question. Okay, so kung ang Roma ang ikalawang pinuntahan from Jerusalem to Roma, ibig sabihin, no, hindi pa kasali ang Roma dati sapagkat ang misyon ni Kristo nasa Jerusalem pa lang. Tama o mali? Objection, moderator. Yes, cut the time, Brother Jeff. So, objection. Ang tema pinag-uusapan is the Roman Catholic Church. Hindi yung mga Romano, individual na mga Romano na hindi naman member sa Roman Catholic Church. Hindi yun ang pinag-uusapan dito. Counter. Moderator, ipapaklaro ko lang kay Denmar ha. Kasi kanina nagtanong ako sa hindi niya pinisenta, nagreklamo siya. Tapos ngayon marami na siyang tinanong sa akin, hindi bahagi ng aking pininisenta. Kaya be a model, Denmar, be a model. Ikaw yung una nag-object sa akin. Be a model. Huwag kang pasaway. I-revise lang. Huwag kang pasaway. Okay. Next. Rephrase. Okay. According dito sa referensya mo, Resume time. sa Ocodomeo, yung Mateo 16:18 ay metaphorical. Yes or no? Yes, metaphorical kasi wala siyang ginamit na simento. Wala siyang ginamit na kahoy. Wala siyang ginamit na pako.
Kaya ang to found doon, yung oikodomio is to found. Hindi siya rebuild. Hindi siya rebuild. I will build, not I will rebuild. Mali yung unawa mo kasi nangopya na kayo sa ang dating daan ni Camacho. Next question. Next question. Sa makatuwid, hindi literal, kundi metaphorical, yung okodomeo, yes or no? Metaphorical siya kasi hindi siya gumamit ng pako, hindi siya gumamit ng semento, hindi siya gumamit ng kahoy. Kasi pag sinabi kasing build, literal na build, gagamit ka ng pako, semento, kahoy. Hindi siya metaphorical kasi hindi siya gumagamit ng kahoy, pako at semento. Next question. Next question. Okay, next question. Next question ko, Bro Jando. No? Ibig sabihin, kung metaphorical siya at hindi literal, ibig sabihin, by contextual ang itinayo yung okodomeo sa Mateo 16:18. Yes or no? No, hindi siya yung rebuild na ginamit mo. Yung ginamit mo rebuild, di siya yun kasi wala doon sa mga talatang ibinigay ang Matthew 16:18. Ang Matthew 16:18 doon nilagay sa metaphorically to found, hindi sa re-establish. 30 seconds. Next question. 30 Okay. seconds. 20 seconds. 20 seconds na lang. O sige na, okay na ako niyan. Okay, so nai-wave na yung 20 seconds na natitira remaining time sa cross-examination. So napakaganda po ng palitan ng pagtatanong at pagsagot. So parehong magagaling ang dalawang debatista ito. No wonder at napakarami ating viewers ngayon. At sobra-sobra ang mga nag-comment. Maraming salamat po sa mga komentarista dyan sa ating comment section. So maraming appreciate ng Philippine. Anyone can claim the statement of the Bible because we can do a private interpretation. Kining ako mga kaigsunan nga gipabarog nga usa ka haligi nganong matuod ang simbahan tungod kay gitukod ni Kristo. Dili tungod sa pagkamabasa, dili tungod sa karakter, dili tungod sa ngan, usara ang haligi nga kung gipabarog nganong nahimong tinuod ang simbahan Katoliko way laing rason tinukod sa atong Ginoong Jesucristo. Talakayan to, hindi bara-bara, katotohanan lang, walang palusot. Para sa mesa ng usapan, di kami nag-aaway. Puro talakayan, hindi banggayan ng patay malisay. Aral hinahimay, parang beats na nire-replay. Truth ang target namin, hindi hypo display. Bawat teksto sinisilip, context yan di pwedeng ipinipilit. Doctrine na solid, hindi fake, hindi boses ng Diyos, di namin gustong i-credit. Doktrina flow, hasal ng pag-iisip, salita ng Diyos, yan ang aming inisip. Uhaw sa turo, kaya kami nagdidip sa talakayan, truth ang pinanghahawakan. Keep it! Doktrina flow, hindi ito laro. Pag-unaway tumatagos hanggang buto. Sa bawat linya, puso ang sumisigaw. Katotohanan lang, walang bawal, walang bawas raw. May tanong, sige lapag mo, let's go. Di kami takot sa debate na may respeto. Espiritu ang guide, parang bigtas mood ang tempo. Pag may liwanag, lahat ng shadow nagmemelo. Hindi kami nagmamarunong nag-aaral lang. Pag may gap sa mind, Diyos ang pumuno niyan. Ang Iglesia ng Diyos mula Espanya, papuntang Pilipinas. Dapat malinaw yan. Hindi kompetisyon, hindi kami nagrarime para lang manalo. Puso ang puhunan, hindi para ang palo. Truth ang goal, yan ang tunay na trono. Doktrina flow, hasal ng pag-iisip, salita ng Diyos, yan ang aming inisip. Uhaw sa turo, kaya kami nagdidip sa talakayan, truth ang pinanghahahakan. Keep it, doktrina flow, hanggang dulo go. Liwanag ang bit-bit, hindi ego. Sa doktrinal na usapang totoo. The pillar and foundation of the truth is the church, and the Catholic Church is the church founded by Jesus Christ. Then, asay inyong pilion.